Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, at ating purihin ang ating Panginoong Diyos sa Kanya pong walang sawang pag-antabay at pag-iingat sa bawat isa sa atin. Pinasasalamatan din natin siya sa mga pagpapala na atin pong natatanggap sa araw-araw. At ngayon nga, pinagkalooban ulit tayo ng pagkakataon na makapag-aralan uli sa isa't isa, na ang ating pag-aaralan ay may kinalaman po dito sa bakit mahalaga ang pagdalo sa pananambahan. Sa usaping ito, mga kapatid at mga kaibigan, kailangan po natin ang muling gabay at patnubay ng ating pong Panginoong Diyos sa lalo nating ikatututo sa pamamagitan ng pagbuklat ng Kanya pong banal na kasulatan. Pansamantala tayong manalangin. Sa inyo po ang kapurihan, Amang Banal. Patuloy po kayong maluwalhati sa aming mga pagninilay na gagawin. Patuloy po kayong magpakahayag sa pamamagitan ng mga pahina ng inyong banal na kasulatan. Turuan kaming mabuti kung ano ang aming gagawin. Sa pagkakataon pong ito, patuloy pong maranasan din ng makakapanood ng programang ito ng Aspect of Life na maging pagpapala ang programang ito sa kanila. Maranasan nila ang biyaya na nagmumula sa inyo, at ang pag-ibig ay sama-sama naming dadanasin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bakit mahalaga ang pagdalo sa mga pananambahan? Tandaan natin, mga kapatid, na sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan nating dumalo sa mga pagkakatipon sa iglesia upang sumamba sa Diyos. Kasama ang iba pa nating mga kapatiran sa pananampalataya, at upang tayo'y maturuan ng Diyos at punuin ng Kanyang mga salita para sa ating paglagong espiritual. Magiging mabagal ang ating paglago kung tayo ay aandap-andap sa pagdalo sa mga pagkakatipon. Obligasyon ng isang mananampalataya na siya ay makipagkatipon sa mga kapatiran sa loob ng iglesia o sa loob ng pananambahan. Katulad halimbawa ng mga iniwang halimbawa ng mga apostol sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 42. Ganito ang ating mababasa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Mahalaga sa paglago o sa isang mabilisang paglago ng buhay espiritual ang siya'y laging dumadalo sa mga pagkakatipon sa iglesia o sa bahay dalanginan o sa bahay panambahan. Isa pang talata na binabanggit sa atin nasa Kapitulo 10 ng Hebreo, talata ay 25 ang wika sa atin, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Ano po ang pahiwatig ng Biblia? Huwag natin anyang pababayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kung ang iba ay masigasig sa pagkakatipon, ganon din ang ating gagawin. Kung ang iba patamad-tamad sa pagkakatipon, tayo'y magsisipag naman sa pakikipagtipon.
Mangag-aralan anya sa isa't isa, at lalo na kapag inyong namamasdan, inyong namamalas na ang panahon ay malapit na. Kaya kapag natapos na ang issue, ang usapin ukol dito sa COVID-19, sa pansamlibutang pandemic, ugaliin nating makipagtipon sa loob ng iglesia upang sama-samang sumamba sa ating Panginoong Diyos. Makapagpalakasan tayo, mag-aralan, magturuan sa ikalalago ng ating espiritual na buhay. Ngayon, kapag natapos na at pinahintulutan na tayo, ligtas na sa magiging sakuna ng COVID-19, matitiyak na ang kalusugan, pananambalikin na tayo sa mga pagsamba, maging sabik tayo. Magkaroon tayo ng excitement. Magkaroon tayo ng kakisigan sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Kung dati ay medyo papetiks-petiks ang ating pagsamba, kung kailan lang maisipan sa kasasamba, babaguhin na natin ngayon. Ang ating pananambahan ay iaayos na natin. Itatama na natin ang susunod nating hakbang ng paglilingkod sa Diyos. Kailangan nating dumalo sa mga pagkakatipon ng iglesia upang purihin, pasalamatan, paglingkuran ang atin pong Panginoong Diyos, kasama ng iba pang mga kapatiran na iniligtas din ng ating Panginoon, upang tayo'y patuloy na puspusin ng banal na Espiritu. Maturuan tayo ng magaling na aral. Punuin tayo ng kanyang mga salita. Mapagpala tayo sa ating pagsamba sa ikalalago ng ating espiritual na kalagayan. Kaya kapag dumako na sa panahong yon at tayo pwede na ulit magsamba sa ating mga bahay dalanginan, huwag nating pabayaan ang ating mga midweek prayer, ang pagsamba tuwing vesper, ang maghapon ng pangingilin ng araw ng Sabat, at iba pang mga itinakdang gatherings ng iglesia. Suportahan natin ang gawain ng ating Panginoon sa ikalalago rin ito ng ating buhay pananampalataya. Sapagkat ang bahay panambahan o ang bahay dalanginan ay isang napakagandang proseso ng ating Panginoong Diyos na kung saan tuturuan tayo at tuhubugin na maging maibigin sa ating kapwa. Tignan ninyo ang isang talata sa unang Juan sa Kapitulo 4 at 12. Ang wika ng banal na kasulatan. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung kayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kaya mahalaga para ma-practice natin kung papaanong umibig ng totoo sa kanyang kapwa. Makipaghalubilo tayo sa loob ng iglesia. Makipagkaisa tayo sa loob ng iglesia. I-practice natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-ibig po na tinutukoy dito ay yung agape love, yung divine love. Kailangan natin itong ma-practice.
Kaya kailangan nating makihalubilo. Kailangan nating sumama, dumalo sa mga pagtitipon ng bayan ng Diyos. Napakasarap mga kapatid na marami tayong kaibigan. Napakasarap na marami tayong kakilala. Di ho ba? Kaya huwag nating pababayaan ang ating mga pagkakatipon. Sa Kapitulo 3 ng Hebreo, mayroon ding pahiwatig sa atin kung bakit kailangan nating pahalagahan ang pagkakatipon sa loob ng ating bahay dalanginan. Sa 3:13 ng Hebreo, ngunit kayo'y mangag-aralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ng sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Dumating sila sa pagkakataong halos araw-araw ay nagkakaroon sila ng pagkakatipon noong unang siglo. Dahil dito, mabilis silang lumago sa kanilang pananampalataya. Dahil araw-araw silang nag-aaralan sa isa't isa. Anong ibig sabihin nito? Kapag tayo ay palagian, magiging laman ng bahay-sambahan, ng bahay panambahan o bahay dalanginan, sa mga naitakdang mga araw ng pagsambat pagkakatipon. Kapag laging pinupuno ng banal na salita ang ating buhay, madali tayong lalago sa pananampalataya. Kaya kailangan natin na magkaroon tayo o magpalakasan tayo sa isa't isa. Yung mga mahihina sa pananampalataya, kapag nakita ang kanyang kapatid na masigasig, masigla at malakas sa pananampalataya, mahahawa din ito. Titibay din, sisigla, lalakas din ang kanyang pananampalataya. Kapag ang isang nagdiringas na sanga ay isinama mo sa napakaraming sanga na nagdidingas, lalong liliyab at lalakas ang apoy na kanyang tinataglay. Kapag tayo sama-sama sa pananampalataya, lalong lalakas ang atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya, huwag po nating pababayaan, mga kapatid, ang ating mga pagkakatipon. Kapitulo 10 ng Hebreo, talatang 24, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ano ibig sabihin mga kapatid? Dapat tayong maging masigla. Magkaroon tayo, paigtingin natin yung pag-ibig na makalangit at ang ating mabubuting mga gawa. Napakasarap mga kapatid na gagawa sa gawain ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Marami kayong humahayo. Kapag nagkaroon ng programa ng paghahayo, ng pamimigay ng mga polyeto, napakasarap makita na ang magkakapatid sa iglesia sama-samang namimigay ng polyeto na kinatititikan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Napakasarap sa isang iglesia na makikita mo sila na gumagawa ng mga mabubuting gawa na sama-sama sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At napakasarap isipin na kasama ka roon sa kalipunan ng mga taong yun na nagpapagamit sa ating Panginoong Diyos. Kaya wag nating pababayaan ang ating pagkakatipon sa loob ng ating iglesia, mga kapatid. Sa aklat naman ng Galacia ay meron ding pahiwatig sa atin. Galacia Kapitulo
5 at 13. Galacia. Nasaan na ba yung aklat ng Galacia? Nawawala. 15, 5:13. Yan. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Maglingkuran kayo o magsilbihan kayo. Kung bakit nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay laging dadalo sa ating mga pananambahan. Gustong ma-practice ng ating Panginoong Diyos. Gusto niya tayong praktisin sa gawaing paglilingkuran sa kanyang kapwa. Maglingkuran kayo. Napakasarap na maranasan na pinaglilingkuran mo ang iyong kapatid at pinaglilingkuran ka rin ng ibang kapatid, na kayo ay naglilingkuran sa isa't isa. Hindi kayo nagpapataasan, hindi kayo nagpapasikatan, kundi naglilingkuran sa isa't isa. Ginagawa ito ng ating Panginoon sa atin sapagkat gusto niya na makita sa ating buhay na tayo ay tinawag ng ating Panginoon sa gawain ng paglilingkod. Maglingkuran tayo sa isa't isa. At kailangan natin itong ma-practice sa loob ng ating pananambahan. Magsilbihan tayo sa bawat isa. Ano pa? Sa aklat ng Roma, meron din tayong mababasa, mga kapatid. Ito ay nasa talatang 15, Roma 15, talata ay 14. Ganito naman ang atin pong mababasa. 15:14. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na anupat mapagpapaalala o makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. Ano'y pinahihiwatig ng talatang ito, mga kapatid? Nais ng ating Panginoon sa ating pagsasama-sama sa loob ng pananambahan ay mga puspos tayo ng kabutihan. Hubugin sa atin ang kabutihan. At tayo ay makapagpapaalala sa isa't isa. Tinuturuan ng isa ang isa. Nagtuturuan sila, nagpapaalalahanan, nagpapalaguan sa isa't isa. Kung kaya't makikita ninyo sa bayan ng Diyos, bata pa lang, marami ng talatang nalalaman sa Biblia. Bata pa lang na iminulat sa loob ng simbahan, marami ng mga awiting makalangit ang nang nalalaman. Sa murang edad, tumatayo na sila sa pulpit at naglilingkod na sa kanilang kapwa. Umaawit na ng mga papuri sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat lagi silang laman ng bahay panambahan. Hinuhubog ang kanilang mga anak sa paglilingkod sa kapwa at paglilingkod sa tao.
Gayon din naman ng mga magulang ay patuloy ding hindi nagpapabaya sa pagdalo sa mga pagkakatipon. At nakakatuwang isipin, marami ng matatanda sa atin na tumanda na sa pananampalataya ay wala pa ring humpay kung dumalo sa bahay panalanginan. Ito'y isang larawan ng pananampalatayang patuloy na lumalago ng lumalago. 12 talatang 10 ng Roma. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Kung bakit kailangan nating dumalo sa pananambahan, sapagkat nais na hubugin tayo ng Panginoon, na magkaroon tayo ng respeto sa ating kapwa. Hubugin tayo sa isang kaisipan. Maturuan tayo kung papaano respetuhin at papaano rumispeto sa ating kapwa. Kapag ang ating pananambahan ay kung kailan lang natin maisipan, magiging mabagal ang ating paglagong espiritual. Kailangan natin maging masigasig, maging masigla, maging matatag, anumang pagsubok ang ating daraanan, anumang mga suliranin o problema, huwag nating pababayaan ang mga pagkakatipon sa loob ng bahay pananambahan. Sapagkat tayo ay magtutulungan, tayo ay magpapalakasan sa isa't isa. Ang mga mahihinang pananampalataya, palalakasin natin ang pananampalataya. Ang mga nanlulumo, aaliwin natin. Ang mga namumroblema, iibsan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ugaliin natin na tayo ay huwag bibitaw sa mga mahalagang mga programa at mga pagkakatipon sa loob ng ating iglesia. Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talata ay 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Dito mga kapatid, ipinakikita sa atin ng banal na kasulatan kung bakit mahalaga na tayo ay laging dadalo sa mga pananambahan, sapagkat pinapraktis tayo ng ating Panginoon sa diwa ng pagiging mahabagin, maawain. Pinapraktis tayo ng ating Panginoon sa sistema ng pagiging mapagpatawad sa kanyang kapwa. Hindi maiaalis sa loob ng iglesia na kumisan ay nagkakaroon ng mga tampuhan, mga hinanakitan. Pero sa loob ng iglesia ding ito, tayo hinuhubog ng ating Panginoon upang tayo'y maging mapagpatawad, katulad ng pagpapatawad na ginawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hinuhubog tayo ng Panginoon sa gawaing ito upang lumago sa ating mga puso, sa ating buhay, ang kabaitan at ang kaawaan
ng bawat isa. Kaya nga mga kapatid, napakalaga para sa bayan ng Diyos ang kanyang pagdalo sa mga pagkakatipon sa loob ng pananambahan o sa iglesia upang sumamba sa ating Panginoong Diyos at makapaglingkod sa ating kapwa mga kapatid. Dito, tuturuan tayo ng ating Panginoon. Pupunuin tayo ng salita niya at palalaguin niya tayo sa espiritual nating pangangailangan. Pansamantala mga kapatid, dito muna natin puputulin ang ating pag-aaral at naway nakita ninyo kung gaano kahalaga na tayo ay magkakatipon sa loob ng ating mga bahay dalanginan. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan pa'y tatanyan? At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, magawa mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan pa'y tatanyan? At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, magawa mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, magawa mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Tayo manalangin. Amang banal, salamat po sa mga pagpapaalala na kami po ay nangangailangan ng walang humpay na pagdalo sa inyong bahay dalanginan. Tulungan kami, Amang banal, sa mga susunod na pagkakataon kapag naipahintulot na ang pagtungo, ang pagpunta sa kanya-kanya naming mga lokal na iglesia. Pag-ibayuhi sa aming puso ang kasabikan na kaming mga magkakapatid ay muling magkasama-sama at magkadaupang palad ng personal
upang kayo ay patuloy naming sama-samang mapapurihan at masamba sa Espiritu at katotohanan. Ang mga nanlulupaypay sa pananampalataya amang banal, patuloy niyo silang palakasin. Muli ninyong buhayin ang kanilang damdamin sa gawaing paglilingkod. Makasama namin sila sa mga susunod na pagsamba. Ama, patuloy din namin nilalapit sa inyo mga kapatiran, mga kaibigang nasa banig ng karamdaman na nagnanais din na makadalo sa mga pananambahan ng pagkakatipon. Ibangon niyo po sila sa banig ng karamdaman. Ipagkaloob ang kalakasan na kalapangato at kagalingan. Makasama rin namin sila sa paglilingkod sa inyo. Hanggang sa kayo ay patuloy naming mapaglingkuran. Sa hindi na nalalayong pagbabalik ng inyong anak amang banal, ipagkaloob nyo rin po ang katatagan sa aming mga puso na huwag kaming madala ng mga pasakit sa buhay kundi bagkus maging matatag kami at makasama at sumalubong sa langit na bayan. Ito po ang aming dalangin namang banal sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesus.